Hey, it's a new day. It's our day to be grateful every day. And for today is alam naman natin na papatapos na yung taong 2024 and magto-2025 na. And gusto ko lang umupo at mag-reflect kung ano ba yung mga na-achieve natin na goals noong last year. Diba? And syempre, kung ano yung mga natutunan natin and kung paano tayo nag-grow. And tignan natin kung ano yung mga nagawa ko at di ko na-achieve. So, napaka-importante kasi na kailangan mag-reflect tayo or mag-monitor tayo sa mga ginagawa natin kasi syempre, kung aware tayo na may kulang or may mali, is pwede nating mabago or pwede nating mas ma-improve pa. So, di ba? So, let's start. I-share ko lang sa inyo isa sa powerful tool na tinuro ng aking mentor, which is si Mr. MJ Lopez. Isa sa tinuro niya is yung writing your goals. So, syempre, kailangan natatrack natin kung ano ba yung mga na-achieve na natin. Kasi mahalaga, pag nasulat natin yung goals natin at may na-achieve tayo, dapat importante na nagko-collect tayo ng evidence na kaya nating magawa or ma-achieve yung isang bagay. Lalo na pag may goals ka na malalaki, minsan siset tayo ng goals na sobrang tataas, sobrang lalaki, pero hindi natin na-achieve kasi parang imposible. Diba? Pero ang turo niya sa amin is pwede kang mag-set ng goals na malalaki or mga bagay na matataas, mga luxury, ganun. Kailangan mo rin mag-set ng goals na maliliit kasi pag nagkaroon ka ng collective evidences na kaya mong ma-achieve yung mga maliliit na bagay, syempre, magkakaroon ka rin ng tiwala or maniniwala ka na sa sarili mo na kaya mo rin ma-achieve yung mga malalaking bagay. Ito yung goal set notebook ko and ayan, may mga pirma pa ni Sir MJ, may mga affirmation and ito. Yan, ayan. Ang dami yan guys. Ano, yung mga highlights is yun mga na-achieve ko na. And, pero marami pa akong di na-achieve, no. Ito, mga goals ko to na sobrang matataas. And syempre, may goals din na mga mababa. So, ayan, may mga lugar na gusto kong puntahan. And dito naman, yung mga goals ko, long-term goals ko yon, yung mga gusto kong ma-achieve 10 years later, di ba? Ito, monthly goals ko naman to. Ito, simula nung 2024 January to December, meron ng goals. Iba yung long-term goals, iba yung monthly goals, and iba rin yung weekly goals, iba rin yung daily goals. Yung daily na dapat gawin. Kasi kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay, kailangan nakaplano. So, ayan. So, December, may na-checkan din ako. Ano, iPhone, yung na-checkan ko sa December is iPhone 11 Black. No? 256 gig. Which is yung na-achieve ko and may mga di rin ako na-achieve, no, and may mga dahilan kung ba't di natin na-achieve yung mga ibang goals natin. Pero ang importante is may mga nag-checkan ako. Kaya na yung motor and na-achieve ko and yung iPhone, then yung sapatos na pang badminton ko. Na-achieve ko ngayon and isa rin sa goals ko dapat na hindi ko rin na-achieve is yung goals ko na magkaroon ng 1,000 subscribers dito sa YouTube. So, di ko siya na-achieve kasi acceptance na rin, no? Medyo tinatamad maggawa ng video and wala akong maisip na content. So, syempre, kailangan, daw ako may goals is kailangan, kung gusto may paraan niya, diba? Kung ayaw, may dahilan. So, reflect and acceptance na rin. So, kailangan this year is i-improve ko yun. Baguhin ko yung mindset na gano'n. So, sinisimulan ko na ngayon. Ang goal ko is gumawa ng content. Maging content creator. And, syempre, as a student, so kailangan i-balance din yung pagiging student, yung schoolworks, projects. And, syempre, sa business din. No, sa family business and personal business. Diba? And networks. And, yun. So, isa rin sa goals ko na hindi ko na-achieve pero may lessons ako natutunan is yung maging champion sa cluster meet namin. So, ano yung cluster meet? Which is Presaan meet. Labanan siya ng mga schools and isa ako sa representative ng school. So, ang goal ko noon is mag-champion talaga. Ang mali ko noon is, although nagtitraining naman ako and nakikinig ako sa coach ko pero, hindi ako naging disiplinado sa sarili ko and inaamin ko yon and accept ko yon. May mga bad habits akong ginagawa, umiinom. So, dahil doon is nawala yung endurance ko. Pero, ang lesson doon is, sabi nga ni Sir MJ, and every choice we make, no, there's always a price and benefits to pay. No, choice
ko na hindi ako maging disiplina nung time na yon. Yung price and benefits na pay ko is bumaba nga yung endurance ko. Nawalan ako ng hangin nung naglaro na kami. So, yun yung dahilan. So, next year, so babalik tayo na syempre, magiging disiplinado na ako and magte-train na ako ng sobra para mas magkaroon ako ng strength, mas lumakas ako, mas magkaroon ng mas hangin, di ba, mas bumilis. And yun yung goal ko next year. Di ba? And babawi ako. And syempre, hindi lang naman yung mga hindi ko na-achieve yung pag-usapan natin. Pag-usapan din natin yung mga na-achieve ko this year. So, dami ko rin na-achieve in terms of income and relationship sa family, sa friends, sa network. No, may mga nakilala tayong mga friends, new friends. And sa business din, may mga nakilala rin tayo. Isa rin sa goal ko na na-achieve ko, isa sa biggest goal ko na na-achieve ko this year is naka-attend ako sa concert ni Ellie Vendea, which is yung vocalist ng Eraserheads sa Ormoc. And grabe, isa yun sa pinapangarap ko na ma-attend sa concert niya, makita siya personal. Kahit malayo, at least, di ba, nakita ko siya personal. And ayun, marami pa akong ibang mga goals na na-achieve ko and andito yung nakasulat. And di ko na ma-share sa inyo lahat kasi marami din. And proud ako sa sarili ko kasi kung gano'n nakalayo yung mga narating ko yun and yung mga na-achieve ko. And naniniwala ako na ma-achieve ko rin soon yung mga bagay, yung ibang mga goals ko. Isa sa mga lessons na natutunan ko is yung failure is part of growth, na kahit hindi ko na-achieve yung lahat ng goals ko this year, pero may natutunan ako na pwede ko pang mas ma-improve. And sa susunod, mas ma-achieve ko na. Please like, comment, and subscribe to my channel. And pwede rin kayo mag-reflect and i-share nyo rin yung mga goals nyo sa comment section sa baba. And I'm so happy and grateful na nakaabot ka dito sa video to. And you deserve abundance and life. And yun lang guys, thank you. And always remember na kung wala kang babaguhin sa sarili mo, is walang magbabago sa'yo. And always remember that be grateful for all the things that you have. And sa mga bagay na paparating pa sa'yo, mga blessings, para mas i-bless ka pa ni God. And yun lang guys. Thank you. Bye-bye.